Agaw eksena ang jeep na yan sa bahagi ng EDSA sa Pasay. May buhay na manok kasi sa hood ng sasakyan. Paliwanag ng driver, ibinili daw ang manok sa kanya ng kanyang nanay at nagsisilbi ngayon na tila pampaswerte niya. Pinatanggal na ito ng mga taga-saig at hindi siya natikitan dahil dito, kundi dahil sa ilang paglabag sa roadworthiness check. Pudpud pala kasi ang reserbang gulong ng jeep at sira ang brake lights. Bukod sa pudpud na gulong at sirang brake lights, may mga natikitan din dahil sa pagpapasabit sa mga pasahero. Bawal din po yan. Hindi bababa sa 5 jeep driver ang natikitan sa operasyon kanina ng Special Action and Intelligence Committee for Transportation. Naantala man ng ilang pasahero, naiintindihan naman daw nila na para sa kaligtasan din nila ang roadworthiness operation. Hulikam ang insidente ng basag kotse sa Maynila. Aabot po sa 40,000 pisong halaga ng gamit ang natangay ng suspect. Balitang hatid ni Jomer Apresto. Masdan ang lalaking yan na naglalakad sa bahagi ng Mangga Avenue sa Barangay 576 Sampaloc, Maynila nitong Martes ng madaling araw. Tinapatan niya ang nakaparadang puting SUV at biglang binasag niya ang bintana ng sasakyan. Pumasok sa loob ng sasakyan ng lalaki. Pagkalabas, bit-bit na niya ang isang bag. Napagalaman kalaunan na naglalaman ito ng mga gamit na nagkakahalaga ng 40,000 pesos. Ayon sa pulisya, umaga na nang malaman ng may-ari ang nangyari. Sa tulong ng mga CCTV, natunto ng mga pulis ang suspect sa bahagi ng Bohol Street. 2 kilometro ang layo nito kung saan nangyari ang krimen. Wala pang 24 oras, natunto na natin itong suspect. Sinundan natin yung mga dinaanan ng ating suspect at na-find out natin na umuwi lang siya sa kanyang tahanan. Nabawi sa kanya mga gamit ng biktima kabilang ang ilang imported na bag at sapatos. Kinumpis ka rin sa suspect ang motorsiklo ng kanyang asawa na ginamit niyang getaway vehicle. May napanood daw siya dati na life hacks, tapos kung paano babasagin yung bintana. Aminado naman ang suspect sa krimen dahil kinailangan daw niya ng panggastos para sa kanyang 2 anak na nasa kolehiyo. Binasag ko lang, napanood ko lang po sa YouTube yun. Sa nagawang krimen po, humingi po ako ng talagang kapatawaran. Na-inquest na ang suspect at sinampahan ng reklamong theft. Jomer Apresto nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nasa labas na po ng Philippine Area of Responsibility ang Bagyong Goryo o may international name na po DUL. Patuloy rin itong humihina. Isa na itong tropical storm. Ayon sa Pag-asa, namataan po ang bagyo 805 kilometers west-northwest ng extreme northern Luzon. Wala nang direktang epekto ito sa bansa. Hanging habagat muli ang magpapaulan sa marami nating lugar kasama po ang Metro Manila, Ilocos Region, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, Visayas, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Caraga, Zambales, Bataan, Pampanga, Tarlac, Bulacan at Davao Oriental. Mga local thunderstorm naman ang aasahan sa iba pang bahagi ng bansa. Base sa rainfall forecast ng Metro Weather, uulanin ang halos buong bansa sa mga susunod na oras. Posible ang heavy to intense rains na maaaring magdulot ng baha o landslide. Nakataas ngayon ang thunderstorm advisory sa Bataan, Zambales, Batangas, Laguna at ilang panig ng Quezon Province. Magtatagal ang babala hanggang 12:50 ngayong tanghali. Magandang development daw para sa Commission on Elections ang pag-urong sa Barangay at Sangguniang Kabataan Elections. Yan ay matapos lagdaan ni Pangulong Marcos ang batas para isagawa ang BSKE sa November 2026 na dapat sanay sa December na. Para sa SK officials na maging overage bago ang susunod na eleksyon, tuloy lang daw sila sa paninilbihan hanggang walang kapalit. Sa bagong batas, ginawang 4 na taon na rin ang termino ng mga opisyal ng barangay at SK. Kahit postponed ang BSKE, tuloy pa rin ang paghahanda ng COMELEC. Itutuloy raw ang voters registration mula October hanggang July 2026. Sa parehong ng unang balita sa unang hirit, isinusulong pa rin ng COMELEC na gawin ng automated ang susunod na BSKE. May panahon pa mula ngayon hanggang sa susunod na eleksyon ng November. Sana po ay ma-consider ng ating pong Kongreso. Automated na po. Mas mabilis, mas wala pong violence ang integridad at ay katanggap-tanggap sa ating mga kababayan. Ito ang GMA Regional TV News. Mainit na balita mula sa Luzon, hatid ng GMA Regional TV. Inararo ng bus ang isang kainan sa gilid ng kalsada sa Santa Rosa, Nueva Ecija.
Chris, meron bang casualty? Connie, patay ang mag-asawang may-ari ng kainan na tinamaan ng bus sa gilid ng Santa Rosa, Tarlac Road. Kritikal naman ang lagay ng bus driver at nananatili sa ospital. Ligtas ang lahat ng kanyang pasahero. Base sa investigasyon, nangyari ang insidente bandang 1:00 ng madaling araw kahapon. Bukod sa kainan, damay rin ang ilang sasakyan at tindahan sa gilid ng kalsada. Patuloy pang inimbestigahan ang sanhi ng insidente. Sinusubukang pangkunan ng pahayag ang kaanak ng mga biktima, pati na ang pamunuan ng bus company. Huwebes latest na mga mare at pare. Now going on its third week, tuloy pa rin ang paghahatid ng kakaibang takot ng GMA Pictures film na P77. Back-to-back block screening ng P77 sa Quezon City ang dinaluhan ng bidang si Barbie Forteza last weekend. Hatid ito ng Barbinatics at Barda fans nila ni David Licauco. Bukod sa block screening, may pa-belated birthday bash pa ang fans kay Barbie. May natanggap nga siyang miniature version ng karakter nilang dalawa ni David sa Pulang Araw. At soon, may on-screen reunion din ng Barda sa Beauty Empire. Chika ni Barbie sa inyong mare, short pero meaningful ang magiging cameo ni David.